power and your authority as our God and our Lord. We thank you, Lord Jesus, for this chance, the chance of life, oh God, which we can worship you, we can enjoy all your blessings. Thank you, Lord Jesus, for giving us this wonderful chance. Thank you for gathering us together this morning. Lord, we left no other name but you alone. Walay laing ginabayaw, walay laing ginasimba ni nga dapit, kundili ikaw lamang, Ginoo. Continue to move in the lives of your people. Continue to touch your people, oh God. Continue, Lord Jesus, to manifest your power sa among mga kinabuhi. Kanimo na mo gisalig, Ginoo, ang tanan nga niya kanamo. Salamat, Ginoo, sa imuhang kaayo. Salamat sa imuhang gahom. Salamat sa imong otoridad nga nagalihok sa among kinabuhi. Gibayaw ikaw namo gisimba nining adlaw. Dawat ang among mga pagdaig ug pagsimba. Panalangini ang tanan nimong katawhan nga niya karon. Bisan pa, Ginoo, ang nagtan-aw online. Padayon ang imuhang gahom, ang imong panalangin, ang imong presensya mag-aabot ngadto kanila. We give you all the honor and glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa dili pataman lingkod atong lamanuhon ang ato ang mga tupad, itong mga kaigsuonan, ingna nalipay ko nga niya ka. Amen. Nalay ko ng Diyos. Nagkita ay napunta. Hallelujah. Ang pinaka-struggle, mga igsuon, sa simbahan sa unang panahon is during the time of fiesta sa lugar. Kaya sa una, basta pista gani, makita na ko, pila na lang jud taon kabuok ang muadto sa simbahan ug mga lagad sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo karon, no? Wala gyud ta kaayo maiban ni mga igsuon. Siguro ang uban nagpulaw sa night market, no? Pero jutay ra ang nabuhin. Alakpakan nato ang Ginoo. It means to say that no nitubo ta diha sa atong gugma sa Dios. Kinsay mingog amen. Amen. Naabot ko atong Huwebes sa hapon and gikan sa disciple making conference dito sa Manila. And naanak ko'y gibatyag sa lawas, mga igsuon. Tungod kay nataptan ko kanang shingles, abi gani na kog double shingles man di ay. Kanang mura siya dati-dati, no? Naasa ko ang paa. Mugawas ra kuno na siya kung hina kaayo ang imuhang immune system. And sa duha ka semana nga nagsunod, perti na kong kapuya tungod sa atong mga buluhaton para sa Ginoo. Niya, kana daw nga virus, dili siya bakterya, kundi virus, nga naara na pagka naka-experience kag chickenpox, naara na sa imuha. Magpaabot ra na kung luya imong lawas, hina imong immune system, mugawas ra na siya. No, and in the form of shingles, dili na siya chickenpox, pero shingles na siya kanang nagtapad-tapad nga mga murag magburot-burot, magtubig, tapos mapusa, perting sakita. No, sakit yun siya kayo, bisag pagtubo pa lang niya. Murka ka nang naibutoy nga 100 o 1,000 kabuok. Kaya ang imuhang lusay, perting sakita ga ulyap-ulyap. So, I rested for gikan atong Huwebes, karon ra ko nibalik og gawas og tindog, mga igsuon, because nagtuo ko nga
ang kusog sa Ginoo mao'y naa kanako. Amen. Now, we are going to talk about the different reasons in serving God. Ang nagkalain-laing rason diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kada usa ka tawo aduna sila'y rason nganong nagsimba sila, nganong nangalagad sila sa Dios. Ug mao na atong hisgutan. The purpose of this sermon is to correct our motives in serving the Lord. Ang katuyuan ini nga sermon mao nga himuong insakto ang atong mga motibo diha sa pagpangalagad sa Dios. Kay lain-lain ang rason nganong ang mga tao nangalagad sa Dios. And we can find that in Acts chapter 3 verses 1 to 3. Makita nato buhat kapitulo 3 1 ngadto sa 3. Sige dungani ko ninyo og basa. Really go. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Next. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. And then verse 3, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Diha lang sa, no? Giputol na ko dira because we already know the story and I'm going to tell the story para mahibaw-an nato tanan. Usa ka adlaw si Pedro ug si Juan nga mga disciples niadto sa templo mga igsoon aron magampo sa oras sa pagampo alas 3 sa hapon. And then adunay tawo didto nga nagalingkod sa temple gate nga gitawag Beautiful, lame from birth. Unsa siya? Lupog siya, bakol siya, sukad sa iyang pagkatao. And then, ginabutang siya dito sa gawas, sa gate, para mangayo sa tanang tao nga musulod dito sa templo. O pag-agi ni Pedro o ni Juan, mga igsoon, iingon siya nga tagai ko ninyo. No? Mangayo ko, tagai ko. Bisag sinsilyo lang. And then miingon si Pedro, tanaw nako, mitutok siya kang Pedro o kang Juan, o giingnan siya ni Pedro, bulawan, o silver, wala mi. Parihar ta, apirta. No, wala pud mi ana. Pero naay ania ka namo nga among ihatag nimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. No? Tindog og niadtong higayuna mga igsoon nitindog ang bakol og naglukso-lukso og nagsayaw-sayaw. And then nakita sa ubang mga tao nga naa po didto sa templo nga ang bakol nga perming mangayo diha sa tubangan naglukso-lukso na og nagsayaw-sayaw. Mga igsoon, in this story there are 3 reasons why people go to the temple. So, tanawon na to kung unsa ning mga rasona. Number 1, 3 different reasons in serving God. Number 1, it is centered on God, nakasentro sa Dios. Amen? Na mga taong nangalagad sa Dios tungod kay ilang pagtuo, ang ilahang kasing-kasing nakasentro sa Dios. Kinsay maingog amen. Ang pagtuo nga nakasentro sa Dios maingog amen. No? So verse 1, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. At 3 in the afternoon. This verse implies that Peter and John are doing this according to their
schedule. No? Schedule na nila mga igsoon nga mga lagad sa Ginoo, moadto dito og magampo kada alas 3 sa hapon. So ang wala sila laing tumungog tuyo nga moadto sila sa templo, kundili mao ang pagsimba sa Dios. Ang ilahang pagtuo, ang ilahang pagpangalangad sa Dios, nakasintro ngadto sa Dios. And they remain faithful to God. Mao ni klase sa mga tao, mga igsoon, nga nahigugma sa Dios. Sa panahon, sa dagko nga mga events, naa sila. O sa panahon, nga gagmay ang mga events, naa sila. One time, na ay gitawag nga pistang Kristiyano dito sa plaza, and there were almost 3,000 Christians gathered sa plaza. Unya nag-speak ang speaker, mga igsoon, and then hingon ang speaker, let us kneel down to God, mangluhod ta, mga muyo ta. And while we were kneeling, apil ko dito, apil ang taga-ahimtag dito nga uban, nagluhod, nakigistorya ang Dios nako. Niingon siya, mauni ang inyong ginapangamuyo kada adlaw. Mauni inyong ginapangamuyo kada adlaw. Moabot ang time nga ang mga Kristohanon magkahiusa, adunay dakong harvest diha sa spiritual nga realm. Pero ingon ang Ginoo sa akong heart, I am sure after ani nga dako nga event, kamura gihapon ang mabilin pagkaugma. So, pagkaugma, nag-face, naay 15 ka buok, nag-ampo. And, maunay gipangita sa Ginoo nga mga kasing-kasing. Mauna mga kasing-kasing, gipangita sa Dios mga lagad niya. Mga tao nga walay laing tumong, walay laing tuyo, mao ang Dios sentro sa ilahang kinabuhi. Amen? Amen? Walay laing tuyo. Ang Dios mismo. Nganong nasulti ni nako mga igsoon, tungod kay ani nga mga kinabuhi, in this kind of lives that are centered on God, diri musukad ang milagro. Muni silang mga tawhana ang gamiton sa Ginoo para sa milagro. You see, si Peter ug si John, mga igsoon, diha nagsukad ang milagro. Kung ang Dios ang imuhang tumong sa imong pagpangalagad, diha moagi nimo, ikaw ang gamiton sa Dios para sa milagro. Kinsay mong tuoan na mo ingog amen. Sige. Ang ikaduha nga reason nganong naa sa templo ang ubang tao, they're serving the Lord. Their service in the Lord is centered on needs. Ang ilang pagpangalagad sa Dios nakasentro sa pagkinahanglan. Daghang mga tao, mga igsoon, sa maayo pa ang lawas, sa maayo pa ang pinansyal, sa maayo pa ang dagan sa kinabuhi, dili sila makitaan sa templo. Apan sa dira nga naa na sila yung mga sakit, naa na sila yung mga pagkinahanglan, dira na sila mututom sa pag-alagad sa Ginoo. So their service in God is centered on their needs. No? Sa verse 2, tanaw na to, adunay tawo din ha. Kada adlaw,
naa siya sa gate sa templo. Wala siya absent kada adlaw mga igsoon. Ang problema lang, wala siya diha aron mga lagad sa Dios, kundi naa siya diha aron mangayo. The purpose why we gather in the church is to worship God. Amen? Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, unaha pagpangita ang Ginoo ug ang pagkamatarong, ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay tanang butang idugang ra niya. But many people just go to church because they want to ask God for something. Nganong naamang karon nangayo ko sa Ginoo nga makapasar ako ang anak. Nganong naamang karon na ako'y sakit, ako ning pangayoon sa Ginoo nga maayo ko, no? Dili man na maot mga igsoon, pero dili na mao ang purpose nganong naata sa simbahan. The purpose nganong naata sa simbahan, daygon og simbahon nato ang Dios. Una, ang Dios. Dapat nakasentro sa Dios. Dili nakasentro sa imong pagkinahanglan. Amen? Dili nakasentro mo naa sa templo, kining tawhana, naa sa templo. Beautiful pa naman ang ngalan sa gate. No? Beautiful niya to ay nagpungko dito nga bakol sukat sa iyahang pagkatao. May igsoon. And then, ang iyahang purpose lang, tuwa siya dito, dili parang musimba, kundi para mangayo sa tanang mo adto dito musimba. No? So, let us check our motives as we come to church. Amen? Let us check our motives. Unsay rason nganong naa ka? Kuhitay mong tupad na unsay rason nganong naa ka? Amen. Unsay rason nganong naa ta? Number 1 nato rason mga igsoon, simbahon nato ang Dios. Number 1 na to rason na ako kay gihigugma nako ang Dios. I love God. Everything that I do is for God. Tanan nga serbisyo nga akong gihimo sa simbahan. Tanan kabudlay, tanan nga gi-offer nako para na sa akong gugma sa Ginoo. Amen. That is the purpose. That should be the reason nganong naata. This man, katong nakasentro sa iyang pagkinahanglan, goes to the temple for provisions. Adto lang siya kay naay provision dito. Kabantay mo, naay mga simbahan nga they offer lunch pagkahuman, o gapanghatag silag bugas pagkahuman sa simba. That is why ang mga membro bisag dili ganahan manimba, simba na lang kay naagoy bugas pagkahuman. No? How I wish we can do that diri sa Imtag. Kay gusto na ko pud nga pagkahumag panimba na atay mabitbit, na atay makaon, pero di pa man igo ato ang kwarta para ana mga igsoon, no? Pero pasalamat ko sa Ginoo nga naara gihapon mo. Ngano man, wala man ta diri para ngayog bugas. Ang atong gianhi kay palangga nato ang Dios. Atong gianhi kay gusto tang mudayeg, musimba sa Ginoo niining panimalaya, kauban nato ang mga anak sa Ginoo dinhi nga nahigugma pud sa Dios. Amen. We all love God in this place. And there's no other purpose. This man, he seeks the blessings more than the giver. Kining tawhana, no? Naalan yun siya sa templo kay
mangayo siya og blessing. Nalimtan niya mga igsoon nga ang giver yun unta dapat niyang unahon. And naapoy mga ingon ani, they only come during crisis. Kung naay krisis sa kinabuhi, mauna na pagpangalagad. Mga igsoon, dapat i-correct nato na nga kinaiya. Amen? Dili ta magpaabot og krisis usa ta mga lagad og insakto sa atong Dios. Amen? Di ta magpaabot og krisis usa ta maingon nga Ginoo magtininuod na jud ko nimo. Let's serve God out of reverence, out of love. Mao jud na dapat mga igsoon. Our service to God should not be centered on our needs. Ang Ginoo dili ni siya murag hospital nga imuha lang tawgon kung naa kay sakit. Dili po ni siya murag refrigerator nga imo lang abrihan o gutom ka. Ang Ginoo mga igsoon is always the God of our lives. Kanunay nga Dios sa atong kinabuhi ug dapat ang purpose nato mga igsoon sa pagpangalagad nato dili ang iyahang panalangin kundi siya mismo. Amen? Siya mismo. And ang nahimong problema sa simbahan sa unang panahon, mga igsoon, sa diha nga nakay dato nga membro, unya mugawas ang dato nga membro mang witness. Pag pang-witness na ay madala, mukuyog sa simbahan. Ang purpose di ato nga nung hingkuyog siya kay naghunaos na siya nga mangutang sa iya sa nagdala niya. Kinsay naka-experience ana? No, hingkuyog kay nakautang or mangutang. Unya pagka mudako ng utang di nakabayad dili na magpakita. No? So lisod kayo kung ingon ana ang paagi sa pagpangalagad sa Ginoo. Serving God centered on needs. Nakasentro sa mga pagkinahanglan. No, we should not do that. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dapat makasentro sa atong pagpalangga sa Ginoo. Amen. Number 3 nga kinaiya nga naa sa templo, centered on events. Na po'y mga lagad sa Ginoo nga kung may event naa, pero kung wala event, wa pod. Hello? In Acts chapter 3, verses 9 to 10, when all the people saw him walking and praising God, next verse, they recognized him as the man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. These people, they don't go to the temple to pray. Tuwa lang sila dito mga igsoon kay mangusyuso kung unsay mahitabo. No? Event-centered. Pagkakita nila na ay milagro, wow, hugyaw eh. The best. Tinuod ang Ginoo. Pero, mga igsoon, these people comes only to see miracles. The feeling of excitement or join special gatherings. They focus on what happens or how it feels. Not on knowing the God who works the miracles. Kabantay mo pag
pag-concert, no? Na mga tao dito nga wala ka panimba ning join sa concert pagkanta og himaya perting daig himaya, no? Pero pagkahuman atong concert, di man po kakakita og naghimaya pa ba sila sa Ginoo? Wa naman po. Hinaya man noon. Nga naman, ka-focus nanay mga tao nga nangalangkat sa Ginoo nakasentro sa mga big events, sa mga special experiences nga matabo, no? And they lose interest kung wala na event. Wala naman kayo event sa simbahan. Lami dito speakers kay sigirag ko sigirag party. Lami dito kay tuan na po sila, dagat na po. Tuan na po dito. Swimming pool na po sila, lami kayo. Sus, kita ani, sige naman lang tag pangalagad ani. Sige naman ta ani, kuan, naman tayo lami ng mga events. No? Na ay mga ingon, mga igsoon nga relasyon o pagpangalagad sa Ginoo. And those are the kind of service nga wala makapalipay sa Ginoo. Ang makapalipay sa Dios sa dihang adunay mga tao nga muduol niya, even if it's ordinary days. Ordinary days. Just like this day, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. Tultol sila sa ilahang insaktong schedule, sa ilang insaktong panahon. May special day, may ordinary day, mga igsoon, anaa sila nangalagad sa Dios. Kuhitay mong tupad ing na ayaw paghuwat og special day. Let us continue to serve the Lord. Walay laing katuyuan mao ang paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Amen? Mas special man o maordinary, walay laing katuyuan mao ang paglipay sa kasing-kasing sa Dios. Tingali lahi ang rason nga nung naa ka, na imidala nimo. Pero after this message, atong tarungon ang atong rason nga nung naata. Kung mubalik ta dire, wala tay laing gibalik. Dili si pastor atong gibalik. Dili ang atong tupad ang atong gibalik. Kundili ang Ginoo nga maoy naghatag nato kinabuhi mga igsoon. Kini mga tao nga nakasentro sila sa pagkinahanglan nila, sila ra ni permi ang tabangan. Dili sila ka-experience nga sila'y gamiton sa Ginoo para mutabang. Mas nindot baya kung ikaw mutabang mga igsoon. Amen? Amen? Nabitay ni reklamo dito sa Cebu kay sa CBLL na district. Dako kayo ilahang alamutan kada renewal nila mga igsoon. Kay ang dawaton pud sa pastor kung magmasakit siya or mahospital or mamatay, ang dawaton sa pamilya 250,000. Unya naa na may nangamatay na apoy na hospital. Na dito'y pastor ni reklamo nga sa sige raman tag-amot ani. Nya ang uban nakapulos na. Namatay na sila, ang uban na hospital na. Nakapulos na. Iingon si Pastor Jerry. Sa may gusto nimo ikaw pa-hospital kay tabangan ka na mo. Siya dili di ay oy. No, mas lami ra ning kitay mutabang di ay.
Gusto ka imong pamilya malipay sa 250? Kay kuhaon na kas Ginoo, siya dili day pastor oy. Okay ra day ning kita mo tabang no. Kita mo amot. Kita mga igsoon, kung anha nimo gikan ang provision, pagamiton kas Ginoo para muamot sa mga pagkinahanglan, blessing baya na. Kaysa kay ikaw mo'y amutan. Amen? So ayaw mo sige bagot-butot na ay alamutan ha? And then, kaning mga tao nga nakasentro ang ilang pagpangalagad sa events. No? Mga magtanaw ra jud ni sila. They will never experience personally sa tinud-anay nga milagro. Kang tinuod nga milagro, mahitabo ra dito sa mga tao nga nakasentro sa Dios. Mura na. Ang tinud-anay nga milagro, mahitabo sa mga tao nga nakasentro sa Dios. Dili sa mga events. Kabantay mo mga igsoon, daghang kayong ingunana sa Pilipinas. Kanang every January na ay gitawag nga translasyon bitaw sa kanang Black Nazarene. And many people would try to climb sa kanang karo para makapahid sila. No? Milyon-milyon. Pero, imagine, the whole year, ang Black Nazarene naara na sa simbahan sa Quiapo. Nganong dili man na dugukon anang panahona. Nganong dito mangyod sa time nga translasyon. No? Sa mga regular days, dili man pud kayo milyon-milyon ang mga tao mo adto. Someday na schedule ang gahom. No? So, makaingon ka na mga tao nga events-oriented, event-centered ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. No? May igsoon, the God that we serve during events and the God that we serve on ordinary days is the same God who created the heavens and the earth. The same God who has the power to heal the sick, to provide for your needs, to bless you with new ideas. Maura gihapon nga Dios mga igsoon. So this morning, ang pulong sa Ginoo nag-remind na to. Let us make God the main reason why we come to the temple. Amen? Ang main reason nga na ako sa templo, kay gusto na ko simbahon ang Ginoo. Amen. Manindog tang tanan and let us pray. Hallelujah. Let's sing this song, Jesus Be the Center. And i-correct na to itong heart. Usahay mga igsoon, no? Naatay mga rason nga nung nanimba ka, na ako'y gusto na ako panalanginan sa Ginoo kung kabaw, kung baka, kung baboy. Ako ang panimalay. We come to serve Him. We come to glorify Him. We come to worship Him. We gather to thank Him of all the things that He has done. Kanang mga butanga, idugang ragyan na as Ginoo na ito ngayon igsoon. Dili na mao itong purpose nga naata. Ang purpose na ata, tungod kay si Ginoong Jesus, mao yung sentro sa atong kinabuhi. Jesus in the center of it all. And Jesus in the center of it all.
From beginning to the end, it will always be, it's always with you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Tinuod, Ginoo, ikaw ang sentro sa among mga kinabuhi. Galing usahay tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga problema, tungod sa kalisod, mahimong sentro ang among mga pagkinahanglan. Among gipasalamatan ang imong pulong nga naga-remind ka namo nga ikaw ang Dios nagasaad nga dili mo kami pasagdan, dili mo kami biyaan. Ang amo lamang Ginoong buluhaton mao ang pag-una sa imong kangyarihan o sa imong pagkamatarong. Salamat Lord God nga imo kaming gi-correct, imo kaming gitudluan ining adlaw. That we come to this temple to worship you, to glorify you. Wala na ilain pa Ginoo nga purpose sa among kasing-kasing. Ikaw, Ginoo, ang sentro sa among kinabuhi. We thank you, Lord Jesus, sa imuhang kaayo. Let that word, O God, nga among nadawat, padayon nga mulihok sa among kasing-kasing. Ug ang katong mga katawhan nimo, Lord, nga wala pa maka-experience og personal nga relationship, o personal nga tandog, Ginoo, makadawat ni ana. Salamat, Lord God, nga padayon ikaw ang gahom sa imong pulong magapanghikot sa among kinabuhi. And Lord, ang among rason
diha sa among pag-anhi, pagpangalagad mao ikaw, ug wala nay lain pa. We thank you, Lord Jesus, sa pulong imong gihatag. Padayon ikaw maka-bless, tipigan namo kini sa among kasing-kasing, ug ang imong panalangin magaabot sa imong mga katawhan. Among gibalik kanimo tanang kahimayaan, kadungganan, sa gamahanan nga ngalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon. Amen ug amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen and amen. Sino lang na-bless sa mensahe ng Diyos? Tunay nga na if God is the center of your life, everything will follow. So sa pagbibigay man natin ngayon, ay maging sentro ang Diyos na siyang dahilan kung bakit ka magbibigay. Hindi dahil labis-labis ang pera natin, at lalong hindi naman dahil kulang pa ang pera mo, kundi dahil siya ang sentro ng puso mo. And you want to glorify Him by giving your love out of what you can give to His ministry. Amen? So let's give out of love, for He is the center of our life. Because we believe He is the God who has given us everything in order for us to live in this world. So join me in thanking God. Let's pray for the tithes and offering. Father, we are so humbled. We are so honored to be here in your church because you are the center of our life. Because you are the love of our life. We are here to give, Lord, ang karapat-dapat namin at kaya namin ibigay para sa iyo. Sa gawain mo, mapalaganap, O Diyos, patuloy ang iyong mga salita at mapalawak pa ang iyong ginharian dito sa lupa. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord God. At iparanas mo pang lalo, O Diyos, na sa aming buhay bilang ikaw ang sentro ng aming mga kinabuhi, O God. Ito na pong makita mo ang sinseridad ng aming pagpamahal sa iyo through giving, Lord Jesus. So we thank you, God, that you will bless each and every one of us more than we could give, more than what we could imagine. We know that a cheerful heart giver will be blessed, Lord God. So we thank you, Lord, for each and every one of us, that you will continually and bountifully bless us more than we could give, because we cannot outgive you. We cannot outgive you, Lord God. You have given us so much, everything that we need in order to live. Sobra-sobra, Panginoon. Sobra-sobra. Kaya marapat lang na ibalik sa iyo. Hindi dahil kailangan mo to, Panginoon, kasi hindi ka naman nagkainanglan sa kaya naming ibigay. Kundi nagkinahanglan kami sa isang Diyos na makapagbibigay ng lahat sa aming buhay. Kaya marami pong salamat sa oportunidad na mabagyan mo kami ng pagkakataon na makapaghatag sa gawain mo, sa kapurihan mo, sa pangalan mo. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag pag-usab. Let us
let's go to our announcement, mga kaigsuunan. Palakpakan na tutumboy nga Dios for our successful events nga nahitabo this kanini agi lang a week, okay? So, successful graduation day sa VBS Buntoranon with 78 ang maximum jud actually namo. 78 students mga kaigsuonan dito sa housing Buntoranon. So to God be all the glory for the provision ug sa tanang mga nitabang no walay pagpuas nga pagtabang sa atong mga outreaches sa ato ang mga VBS. Ang Ginoo nakakita kanatong tanan og padayon magabless kanatong tanan. Palakpakan natong Ginoo ana. And back to back, no? Back to back ni siya nga mga activities. After ana mga kaigsuonan kabalo mo, na-graduation may like second day namo May 26 sa buntag pagkahapon ana nag-graduation dayon me. Tapos pagkahuman na ng graduation, Piyestang Kristiyano pa jud ta mga kaigsuonan because we are invited to give presentation no dito sa Piyestang Kristiyano sa plaza. Then pagkahuman ana dagan na pud diri mga kaigsuonan kay maghikay na pud kay pagkaugma May 27 mga kaigsuonan ang successful nga youth camp 2026 diri no grabe maka-proud kayo to mga leaders no young leaders because I believe no nga pinaagi ni Ana na train pod sila sa mga dagkong butang and maka-amaze yun mga igsoon kung unsa ka kapuliki no unsa ka kakapoy no pero the best kayong Ginoo no kung sa siya ka maayo natong tanan and as you can see no medyo gamay-gamay na lang niya mong tingog pero God sustains us no with the strength that we need and of course announcement mga mama mo sige to praise the Lord oy wala na yung mama diri praise the Lord! Sige, mga mama, on June 12, 2026, dito ta sa SMX SM Bacolod, 600 pesos is our registration. Karon ang last nato nga pagbayad para makaregister na jud ta mga kaigsuonan. Although, pwede pa Japon ta mo down payment, no biskan dili full jud ang itong ihatag but karong adlaw ang ato ang required kay dapat gahapon to 30 pero mga kaigsuonan gamiton pod ni siya sa atong mga leaders didto kay para mabayaran na pod nila ang ilang maka down payment pod ta sa ato ang lugar no nga ato ang conventionan and also let's bring our best Sunday's attire or dress. It means formal ni siya mga inyahan. No, ato na siyang dalon kay pagkagabi nga session, we will change our outfit og adto na tay kinapaskugan nga magawali ana nga panahon. No, that will be the third and the last nga kanang session nato and ang magdala sa pulong wala ra may lain kundi ang atong pinalanggang Pastora Alma. So let's give no the best of the best nato nga mga attire kay suportaan nato niya to ang pastora. Hallelujah. And of course mga kaigsuonan, let us wear our kanang red nga t-shirt. Kung wala mo yung red nga t-shirt, lain na lang biskan unsa basta red. Okay? So, let's bring our magsuksok ta ato padong dito. Mulakat ta kuno ta diri alas 8 sa buntag kay para maabot ta alas 10. Then we can have the opportunity to have lunch dito sa SM kay daghan ra mga barato nga makan-ana mag-Jollibee, no? Mag-Jollibee, manginusul, no? Kay mga tag 199, 100, maura jud na 120. No, pero busog-lusog na jud kay mga mama ba. Sus, biskan bukog itbit-biton pa na papuli kani para ni sa kong iro na. No, so kuyog ta ha. Ay na mong tupad kung mama na siya. Ayaw pabilin sis. Ubanta kay mag-irkon-irkon ta dito. Kanang lami kay SMX manggod. No, lami jud kayong area, dili gutok, dili kon, kundi perfect jud kaayo siya para natong tanan kay district na ni mga kaigsuonan. Makita nato ang ubang pang mga kamamahan. Sakto Pastor April, sakto. Correct, no? So further announcement will be posted sa atong GC and today, dili ugma ang ato ang home fellowship dito kay Mami. Happy birthday, Sanchez! No, Mami Ludivina Sanchez, happy birthday. O karon ang iyang birthday dito ta sa ilang balay kay magmaha siya. Kani perfect. Alas 3 sa hapon mga kaigsuonan og ginahangyo pod namo medyo mo sayo-sayo ta kay kanang mga
daghan man tag mga testimony, murag kuwang nato ang 2 ka oras. So dapat mo sayo jud ta mga kaigsuonan ha, kay daghan beniglawayan ang mga inahan. So sayo ta, ingay mo mama, sayo ta. Adto ta dito before mag-3, okay? Para sugod dayon, alright? And of course, to our youth department na atay youth jam this coming June 5 to 6, mga kaigsuonan, tugti inyong mga kaanakan nga mo youth camp na po, mo youth jam dire kay overnight ni siya, okay? Kanang instead of June 20, na change na siya sa June 5 to 6 kay maunay pinaka-available na lang jud nga date. And diri ra na sa ato ang simbahan. So, ayaw mo kabalaka kay daghan ra mag-watch sa ato ang mga bata, no? Ang mga inahan sa kanunay panabang naaraman po ang mga amangan, lantaw-lantaw ra jud ug ang atong mga leaders masaligan na jud sila. So kung naa kay bata nga young people, ing na siya o bandit to na pag-enjoy sa presensya sa Ginoo kay aduna jud himuon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? So sa taong Children's Department, mga kaigsuonan, let's continue to support our VBS. No, this will be the last area or kanang station nga mag-VBS ato. That will be Hacienda Fe and unsa tong usa? Like, no? Ato silang suportahan mga kaigsuonan kay daghan jud kaayog mga bata dirang dapita, and I believe, no, nga kung dito sa housing, no, nakaabot mig 78 nga mga bata, more than pa nga mga kabataan atong maluwas, ang mga ginikanan atong maluwas. And of course, we are requesting Pastora Mary Ann, Jessa May, and Sir John Mark Manayaga to please magstay lang kuno mo for a little while. 5 minutes only to meet Ma'am Mira kay naa siya i-meeting ninyo. And of course, reminding all of us mga kaigsuonan, let's continue to support our children's ministry. Kay sa dason sila na ni ang magpagamit mo daig sa Ginoo. And daghan na nga crown of glory, no? Daghan na, modungag na sa ato ang crown dito sa kalangitan as we all united, no, sa paggamit para sa ginharian sa Ginoo. And happy birthday to all the birthday celebrant, of course, our Sean Kyle. Happy birthday! Happy birthday, Pastor Sean Kyle Abrasado, baby Amara Maximo, kamu na basa? Balik na. Sis Aimee Bataykan, Sis Samantha Nicole Nuyad, and Pastora Ludivina Sanchez. Akong ibalik ang the rest of time ni Pastor Jun. Forward na din ako ni Sir Brian ang ito ang resibo sa Word of Hope. Pag ato na ako dito, 27, and after sa amo ang conference, ato ko sa opisina, mingaw kayo, wala ko balo ko anda ito kanang holiday di ay, ingon ang guard niya, pagkaugma, muuli naman may sayo. So ako nalang gichat si Ma'am Ami, ingon ko, ma'am, wala na ko makuha ang resibo sa akong i-forward sa imuhang kuan sa imuhang messenger. Forward niya na ako, then i-forward na ko ni Sir Brian, and then ingon siya mo release sila o certificate of full payment. Palakpakan na to ang Ginoo, and I'm waiting for that. O na ako ipakita din na to. Salamat sa Ginoo nga fully paid na jud ta. But please, no, nakita na ko ang ato ang eye-keeping, muraging amat-amat po gamay. Ayaw taon mo kaluya pakig-partner sa atong church because ang amount nga ato ang mag-gather, ato na siyang i-prepare para sa ato ang kuha na to usap, nabitang ipasukod og usap, usa na to padiron ang ato ang simbahan para masugdan na nato dayon ang pag-ubrag pader o ang plano, pagpaubra po tag plano nga ato ibutang dira, ipuli na to diha sa beyond limits, dako kayong plano para sa ato ang building, no? So ayaw mo kaluya o hatag kuhitay mong tupad ina, ayaw kaluya, no? Di ta maluya hatag ato ang partnership, no, sa Ginoo. Maunay pinasahi nga kinaiyan nato ani nga simbahan. We are always
ready to give for the glory of God. Amen? Sana magunang 100 good kada semana ba para sa Ginoo. Amen? Dalay ko ng Diyos. So, akong gihangyo si Pastor Shankar to please come, and Pastor Inday, and those who are celebrating their birthday today. No? Ari mo dire. Let us, we will. Pakita ko kinsa tong nag-birthday karon, si Sean, si Amara. Si Amara? Oy, naara. Milagro pud ba yan yung bataan eh. Dayon si Samantha Nicole. Wala si Samantha. Then si Divina. Sige, manindog ta ato silang i-pray. Si Ma'am Arch, Pastor Arch. Gahapon ka. Ato madugay na kuno. Nalipas na. Naka-pray na sila. So let's pray for them, no? Amahan nga langit nun, amo ang gi-uphold nimo, amo ang mga hinigugma nga mga igsuon. Salamat Lord nga ikaw nagadugang sa ilang tuig, ug ikaw nagadugang sa ilang mga kinabuhi diri sa Aimtag. Lord, nahimo gyud nga mabungahon ang ilahang life, nahimong mapuslanon tungod sa imong paggamit kanila niining simbahan. Salamat Ginoo sa mga tuig nga milabay sa ilang kinabuhi. Amo o Dios nga gipasalamatan o gisimba ikaw sa tanang imong gibuhat sa kinabuhi ni Pastor Inday, ni Pastor Shankal, sa kinabuhi ni Amira, Ginoo. Salamat Lord sa imuhang pagpanalangin kanila sa kinabuhi o sa provision. Among giampo nga padayon ang imong pagtipig kanila. Lord, si Amira magatubo siya uban ang imuhang panalangin. Ang imuhang kaalam, ang kinaiya nga Kristohanon, ang provision sa iyahang Ginoong pagdako, kauban sa iyang tibok panimalay, mahimo siyang successful. We also pray for Pastor Shankal, O God, na ikaw nakakita sa iyahang dako nga pagkinahanglan. Gusto siya Ginoo nga makatrabaho for your glory. Aron nga dako ang iyahang mahatag sa imong kingdom, Lord. Nakita dyan na nimo sa iyang heart, o nagtuo mi Ginoo nga ang timing nga insakto gikan ra jud nimo. But we pray, O God, nga mas nindot ang imuhang plano, nindot Ginoo ang imuhang timing, Lord God, alang kaniya. Ang pagampo nga ikaw maga-sustain kaniya sa kusog, kaalam, o magatagbo sa iyang pagkinahanglan. Salamat Lord nga ikaw nagaandam na o lunaalang kaniya. Lord God, trabaho nga adunay nindot nga sweldo, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Lord, we also pray for Pastora Inday sa iyang kinabuhi. Imo siya Ginoo gigamit sa ilang mga outreach, ang pagampo nga padayon ka maghatag niya kusog sa iyang pag-eskwela, maghatag po kag kaalam, o padayon usab ikaw Ginoo mag-anoint kaniya, gamiton nimo siya sa dagko nga mga butang. Lord, as she also leads her family, sa pagpangalagad kanimo, salamat kay mo siyang taga-kaalam kay balo. Continue to protect her and continue to provide for their needs, Lord God, as a family Ginoo, sila ni Pastor Soilo. Lord, salamat sa imuhang panalangin ibubo kanila, financial, physical, and spiritual, ug padayon nilang i-enjoy ang kinabuhi nga gikan kanimo. And we are giving you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you.
the Lord lift up His countenance upon you and give you peace in Jesus Christ's name. Amen and amen. Maayong buntag sa tanan. God bless us all.